Yung real estate, yan, house and lot, buildings, that's just part of the estate. Kasi pag sinabi nating estate, mas wide yan, encompassing yung estate. It includes real and personal properties. Even yung pera sa bangko, yung investments like stocks, yung mutual funds, yung all assets, that's all part of a person's estate. People think that estate planning is only for the rich. No. For as long as you have property, kahit isang house and lot lang yan, usually nga, talaga nag-aaway-away, you should do estate planning. I just want to jump in or ask a question dun sa nabanggit mo na estate planning, because there are some investors who are interested, who are not yet aware of estate planning. Can you tell us more briefly about estate planning, estate taxes? Ano ba yung konteksto nito? How does it work in a simple way? And why should they prepare for it? Maraming tao ang nako-confuse kasi pag sinabing estate planning, akala nila real estate yung pinag-uusapan. And pag sinabing estate tax, akala nila ang pinag-uusapan is amilyar, yung real property tax. Diba? So akala nila ganon. So that's one thing that has to be clarified. So yung real estate, yan, house and lot, buildings, that's just part of the estate. Kasi pag sinabi nating estate, mas wide yan, encompassing yung estate. It includes real and personal properties. Even yung pera sa bangko, yung investments like stocks, yung mutual funds, yung all assets, that's all part of a person's estate. Okay? Now, so ano ba yung estate planning? To make it short, yung estate planning is planning where your property or where your estate should go when you're gone. So, pag namatay. So, basically, mana ito, inheritance. Yung estate tax na tinatawag, yan yung dating tinatawag na inheritance tax. Ngayon, ang tawag na ngayon dyan is estate tax. Para mas malinaw pa nga yung term dati na inheritance tax. Kung mas madali maintindihan ng tao. Unlike yung ngayon na estate tax, nalilito yung tao between real estate tax, yung amilyar, and estate tax. By the way, yung amilyar o yung RPT or real property or real estate tax, binabayaran yan sa local government. Sa city hall yan o sa munisipyo. On the other hand, yung estate tax, that is a national tax payable to the BIR. So magkaiba kahit yung binabayaran, magkaiba. So yun, yung isa local tax, yung isa national tax. Yung isa sa local government, yung isa sa national government. Ang real property tax, binabayaran yan taon-taon o buwan-buwan. Ang estate tax, one time, big time lang yan. Pag namatay ang isang tao, kailangan magbayad yung heirs niya ng kanyang estate tax, which is equivalent to 6%. Okay? 6% of the net estate. So, ito, yung binanggit ko kanina na hinahawakan kong kaso, criminal case ito, no, between sa mga magkakapatid. Bakit ba sila nagkakasuhan? Ano sila mga 10 magkakapatid yan eh. Pero nagkakasuhan sila dahil ang pinag-aawayan nila ay yung property na iniwan ng kanilang magulang na namatay na. It's that simple. Well, I can say simple, but ganun siya eh. At bakit nag-aaway-away ang magkapatid? Kasi hindi pinagplanuhan ng magulang kung paano i-distribute yung property, yung estate, yung assets na ipinundar nila nung sila'y nabubuhay. And come on, we have to recognize na let's say yung ancestral home. Sa mga magkakapatid, merong what do you call that? May sentimental value. O kaya may mga certain na gamit yung magulang. Maring sing-sing yan, ball pen, or something na may sentimental value. Whether mamahalin o hindi, na pwedeng pag-agawan ng mga anak. Diba? Pwedeng dahil mahalaking halaga ang worth niyan or mataas ang sentimental value sa mga anak niyan. Kaya pwedeng pag-agawan.
So, para maiwasan lahat yon, one good way to avoid all of that is to execute a good or prepare in a sound estate plan. So, yung estate plan, dyan niya, may mga tools na pwedeng gamitin dyan. Pwedeng sale, pwedeng donation, pwedeng gamitan ng insurance, life insurance, pwedeng, of course, the most common is yung wills and trusts, yung paggawa ng last will and testament, o kaya paggawa ng isang trust agreement. So yun yung one of the most common things. Yun yung tools rather na ginagamit for estate planning. Para pagdating ng panahon na mawawala na tayo sa mundong ito, hindi na rin masyadong mahihirapan yung mga maiiwan natin na mahal sa buhay kung paanong gagawin nila doon sa mga iniwan natin na asset sa mundong ibabaw. Kumbaga, na-prepare na nating lahat. Mas madali for them. Hindi na nila pag-aaway-awayan. Hindi na rin sila mag-iisip. Kasi kung ikaw tayo na may-ari, yung dissident, namatay na ang isip kung paano niya i-distribute yan, hindi na mag-iisip yung mga heirs niya kasi siya na nag-decide. Kaya nga tawag doon, will. Last will and testament. So dapat sinusunod ang will nung may-ari. Yung may-ari na namatay. Kasi kung walang ganun, ang mangyayari, intestate succession. The law will determine kung yung hatian ng estate. Pero ang problema dyan, hindi specific yung magiging hatian na yon. So paano nga kung let's say ang gusto nitong 5 magkakapatid itong ballpen ng tatay nila. O kaya yung ancestral home. Although 10 yung house and lot niya na property, may condominium pa, pero ang pinag-aawayan ng 5 magkakapatid yung ancestral home kasi doon sila lumaki. Diba? So, may problema pa rin. So, it's not just about having sufficient estate. Minsan niya, mas maganda pa na wala ka nang iwan eh. So, merong book na gano'n yung Die Broke. Diba? Na the authors advocating na ideally, we should plan our finances and our estate in such a way that when we die broke. Wala na tayong maiiwan. Kasi nga naman, sa totoo lang naman, the best inheritance that we can leave our children is to equip them with the tools that they need to live. Bigyan natin sila ng good education, excellent education, the best education that we can give. Nang sa ganun, kahit wala na tayo, kaya na nilang tumayo sa sarili nilang paa. But, kung meron tayong property talaga, may estate, magandang mapagplanuhan yan kung paano i-distribute. And of course, kasama na dyan yung payment of estate taxes. So, napakahalaga niyan. Lalo-lalo na kung may pag-aari tayo. And ito pa, no? Another misconception is that most people think that estate planning is only for the rich. No. For as long as you have property, kahit isang house and lot lang yan, usually nga, doon talaga nag-aaway-away, you should do estate planning. Kung may pera sa bangko, meron kang konting stocks, may insurance, you should do estate planning. Kasi hindi lang yan pang mayaman. Para sa lahat yan. Basta may ari ka, may property ka, you have an estate. So, yun. No? So, by the way, yan. So, if you want to learn more, get a copy of my latest book. So, 2024 yan, Estate Planning Handbook. So, I'll be launching this book, by the way. No? I'll be launching that book on this coming Saturday, September 14, sa SMX MOA. Ano yun? Yeah, MOA SMX rather. Diba? Sa MOA SMX, nasa ating Manila International Book Fair. So, yung day ko, yung schedule ko is on September 14, Saturday, 4 p.m. So, maraming magbo-book lunch dyan during the book fair. So, maganda na rin. Puntahan na natin yung 5 days ba yun? So, it begins September 11 to 15 yan eh. Sa MOA SMX. So, maraming maganda ron. In fact, before the pandemic, tradition na ng family namin na pumunta every year dyan sa Manila International Book Fair. Kasi nga, obviously, kanina ko na babanggit, no? Adik ako sa libro. So, kung ano yung sinasabi nyo, ano kaya yung pinagkakagastosan kong malaki? So, alam nyo na libro talaga. Sobrang addict
ako sa books. Ayun, but yun na nga ngayon, ang maganda niyan, even if sobrang addict ako sa books, alam ko na kung paano kontrolin yung expenses ko. So hindi na ako nababaon sa utang at alam ko na kung kailan ko ita-timing yung pagbili ko ng books. So whether e-books yan, bumili na nga rin ako ito. So sobrang addict kasi hindi na rin kasya yung books eh. Hindi, di ba? Ang problema rin, hindi lang pera eh, space. So to solve that, I bought a Kindle. So, my Kindle contains almost 2,000 books. So, merong libre, merong may bayad. Kasi merong mga libre, minsan makikita natin, mapopost sa Facebook, free download for today only. O, tapos gusto mo yung libre, ay, naku, dina-download ko yan, di ba? O, so, kailangan aware tayo sa mga ganon. So, ito, magandang investment. One of the best investments I made. Ano? Yeah, bumili ako ng yung Kindle. So almost 2,000 books na ang laman nito. To be exact, it's 1,744 books ang laman nito as of today. Ayan. And padagdag pa siya, parami pa siya ng parami. So yun. Agree din ako sa iyo na ako may Kindle din ako. Hindi ako hard copy eh. Yung sa akin, yung Kindle ko nasa tabi lang ng bed ko. What I do para hindi ako mag-cellphone sa gabi, smartphone, on a certain time, let's say 12 midnight, instead na mag-phone ako or whatever, Kindle na lang. I mean, hindi ko siya nagawa everyday na strict na ganun, pero yun yung tinatry ko na at least Kindle yung bago ako matulog. Kasi may mga blue light pa sa phone, mas stimulate ka in terms of kung anong nabubuksan mong apps or kung baka may mapanood kang video na ang ganda ng plot or whatever, hindi ka makapagod. So,